So, i-graph natin to diretso na. And syempre, para hindi tayo mahirapan mag-graph, kung naka-general form to, transform muna natin sa standard form. And remember, ang standard form is naka x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Then pwede ito mag-interchange na a and b natin, no? Sa ellipse kasi yung nag-interchange eh. Yung kasi nagdi-dictate ng orientation ng graph. Pero halos parehas lang yan. And kapag meron namang partner yung x and y, dadagdagan mo lang to ng h tsaka k yung sa x and y mo. So ganun siya ginagawa. Hindi ko yun alam, Ramsey. Try mo kay Sir JT. Naka-live yata. So meron tayo na ito, no? So transform natin. 'Di ba sa given natin or sa formula, dapat naka-equate sa 1. So yung unang gagawin natin dito, yung buong given natin is i-divide natin saan? Saan natin 'to i-divide lahat? Kasi kailangan maging 1 yung right side mo. So saan mo siya i-divide lahat? Saan? Walang sumasagot. Paano yan? Hindi, wag na. Sagot kayo, madali lang yun. Paano ba gagawing 1 yung 225? Minus 224? Hindi. So, di-divide natin siya sa number na ito. Siyempre, ganoon naman talaga eh. Pag nag-divide ka ng parehas na number, 1 sagot. Except sa 0 over 0. Pero sa case na to kasi meron kang 225 eh. So ano yung number na nasa right side mo, lagi mo siya i-divide doon. Pero sa lahat ng terms, para maging 1 yun dito sa right. Anyways, divide na natin. Mga coefficient lang. So yung 9 tsaka 225, pag dinivide natin, anong kakalabasan? Kung meron kang 9 over 225, anong magiging sagot? Ingin ng palaka. So magkakaroon tayo ng 25. So magkakaroon na lang tayo dito ng x minus 2 na naka-squared over 25. Yung 1 automatic meron yan dito ha. Consider din yan na may 1 dito. Then ito naman, ano magiging sagot? Kapag dinivide natin yung 25 tapos itong 25 over 2 to 5, magiging 9. So matitira yung y plus 1 na naka-squared over 9. Then syempre yung right side natin magiging 1. Yan. So ngayon pwede mo na makuha yung center, yung A, tsaka yung B. Ano yung center natin dito? Ano yung magiging center? Gising ko nga boses ko. Ano yung magiging center natin? Serious mode na nga tayo. So ano yung center? Titig method. That's correct. 2, negative 1. Ano yung A natin? A is 5, that's correct. Yung B, that's correct. 3. Remember, yung A natin is always greater than B. O ngayon, ano yung C natin? 4 kasi Pythagorean triple yan, di ba? Joke lang, diyan 4. So, may formula tayo na C squared equals A squared minus B squared. Hindi yan 4 kasi hindi naman yan plus eh. Ingay ng palaka. So meron tayong A doon na 25 A squared minus yung 9 na B squared. So magkakaroon tayo na, ay parehas nga. Tama pala eh. Kala ko hindi. Tama. 4. Kasi C squared pala yung hinahanap. Tama.
Very good. So, magiging 4 nga. Kala ko hypotenuse no? Di pala. Pero, pa-plug lang naman yung guys. So, that's correct. 4 pa rin. Anyways, balik tayo dito. So, meron na tayong A, meron tayong B, meron tayong C. Punta tayo sa orientation. Distracted sa tunog eh, no? Ano yung maging orientation ng graph natin? Maulan kasi, kaya may ganyan. Ano yung background music? So, ano yung magiging orientation? So, dapat horizontal, no? Gets natin yun. Kasi nga, yung A natin is under ng x squared. Dito yung galing. Ngayon pwede na yun i-graph. Yan. So, ngayon puntahan natin yung A. Pero, lagay mo natin yung center, no? Sa pag-graph pala na ito, guys, lagi mo unahin yung center. So, nasa ang quadrant, matatagpuan yung center mo. Saan to makikita na quadrant? That's correct. That is quadrant 4. Kasi positive tsaka negative, di ba? So, sa quadrant 1, parehas positive. Sa quadrant 2, negative, positive. Sa quadrant 3, parehas negative. Kapag positive, negative naman sa quadrant 4. So, ibig sabihin, meron kang 2 units sa right, then 1 unit downward. Dito mo makikita yung center. Lagay natin as C. Yan. Ngayon, galing dito, alam naman natin na yung A or yung orientation natin is horizontal. Ibig sabihin, yung vertices natin is dapat naka-horizontal na. So, yung A natin, magka-count ka lang dito ng 5 units sa right at saka sa left nun. So, galing dito, magkakaroon tayo ng 5 na units. 1, 2, 3, 4, 5. Dito may ilalagay yon. Ito yung vertex 1 mo. Then 5 units naman papuntang left galing sa center. So, diba ito yung center. Count ka papuntang left 5 units. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, andito yan. Siyempre, dapat magkapantay siya sa center. Kasi ito yung magiging major axis mo eh. Yan. Ngayon, meron tayong B. Sabi natin 3. So, galing pa rin sa center, move ka naman up tsaka down 3 units. So, meron ditong 1, 2, tsaka 3. Dito mo yun makikita. Ipapantay mo lang lagi yun sa center. So, meron tayong 1, 2, 3. Pantay lang natin yun. Dito eksakto ah. Ba't di sa negative 2 po? Bakit hindi sa negative 2? 3 units to eh. Ibig sabihin, galing sa center, mag-move ka 3 units. So, galing dito, kasama to na 0 mo. 1 unit yun eh. Di ba galing dito 1? So, 1, 2, 3. Dito makikita. Yung kabila, ganun din. Galing dito, 1, 2, 3. Dito may makikita. This x-axis. Wait. Anong sa ano? Hindi ko na gets. Etong vertex. Yung count pa negative. Bakit hindi sa negative 2? Tingnan, bilangin mo siya. 'Di ba yung center mo nandito galing? So, galing dito, meron ka dito mag-start. 1, 2, 3, 4, 5. Gets mo? Isasama mo to lagi. Kasi hindi pwedeng tumalong ka dito eh. Anyways, ganun siya ginagawa. So, meron tayong co-vertex 1. Tsaka co-vertex 2. Hindi, countable naman yun eh. Pag hindi, pwede mo naman yun i-minus. Like, 5 minus negative 2. 5 minus 2, di ba 3? Ganun ba yun? Bilangin mo lang, countable naman yan.
distance. Anyways, so pwede mo na yun i-graph actually. Pero kukunin pa natin yung foci, di ba C4 natin. So galing pa rin sa center, 4 units naman siya papuntang left tsaka right. So 1, 2, 3, 4, pantay mo lang doon. Ito yung F1 natin. Then 1, 2, 3, 4. Ito yung F2. So ayun na, kompleto na. Pwede mo na siya i-graph. So basta hindi naman pantay yung mga units natin, imagine niyo na lang na pantay-pantay yan, pero makakabuo ka dyan ng ellipse. Yan. So ito yung magiging major axis wherein naka-align yung vertex pati yung foci. Then ito yung magiging minor axis mo. And ano pa ba? Kukunin natin yung mga endpoints. Alam mo, kinukuha dito yung mga endpoints. Yung mga point ng vertices tsaka ng foci ng co-vertices. So unahin natin sa vertices natin. Yung vertex 1 natin, ano yung magiging ordered pair nya? Actually, pwede siya i-count kung marunong ka naman magbilang ng points galing sa origin. Tapos kung saan yung nag-stop, pwede yung bilangin yun. Pero kapag wala kasi to sa center, pwede mong gamitan ng formula rin. May mga formula yan. Pero bilangin mo na lang kasi makaunti lang naman eh. Diba ito yung vertex 1 natin, no? So bilangin mo siya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then bumaba ka ng 1. So ibig sabihin 7 negative 1. Oh, that's correct. Then yung vertex 2 mo, bilangin mo na lang din kasi madali lang naman yun eh. So galing dito 1, 2, 3. Then bumaba ka ng 1. Edit negative 3. Tsaka negative 1. Oh, yun. Countable. Pwede yun, bilangin mo na lang. So kapag co-vertex 1 natin, ano magiging sagot? Sa vertices nya. Co-vertices natin. Co-vertex. Pag mali. Wala to, negative 1. Nasa quadrant 1 to eh. So dapat magiging 2. Tsaka 2. Diba? Then co-vertex 2 natin. Dito yung co-vertex 2 mo. So 1, 2. Then 1, 2, 3, 4. So magiging 2, 4. Negative. Ayan, gala ko na, hindi nakikinig eh. Negative 4. Siya sa quadrant 4. Then yung foci, madali lang din. Basta countable, pwede yung bilangin yun. Pero try pa rin natin gamitan ng pattern or ng rule. So dito naman, meron tayong F sub 1 or eto, bilangin mo lang ulit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos negative 1. Tapos yung F sub 2 natin. 1, 2. Tapos negative 2. Negative 2, negative 2. Ganun siya ginagawa. Pag countable. Paano pa malaman kung vertical? Eto na siya guys. Yung A greater than B. Para malaman mo kung ano yung orientation. Kapag yung A mo is mas malaki sa B. Tulad na ito, 25. Mas malaki sa 9. Ito yung A mo. At kapag naman yung A mo o yung malaking numbers under ng x squared, horizontal siya. Kunyari, nandito yung 25. Tapos nandito yung 9. Dahil mas malaki yung 25 dito, under siya ng y squared mo. Vertical naman yan. Paano na po ulit nakuha yung F? Ano yung ordered pair? Paano nakuha? Bilangin mo ulit. Galing dito. Pero kung gagamitan mo siya ng formula, ito siya. Sa foci. A squared minus B squared equals C squared.
daw? Yung sa foci, pwede formula para na sa pag... Ano daw? Hindi ko gets. I-screenshot mo daw. Mga... Umiiyak.